the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Tuesday morning! Gandang morning, Pastor Jeff. How you doing? Good morning, Ted. Good morning, Cha. Well, masyado maraming ganap sa ating bansa So sa for... ilang oras. Naaano ako? Oo. Parang gusto kong mag-abroad muna. Na-overstimulate ka ba? It's a tie. Wala tayo ba nagawa kahapon kung di tutukan yung balita? Pero ito na ang inaabangan nating lahat ngayon. Hindi ba? Ang pampahupa ng ating emosyon. Para kahit papano magkaroon man tayo ng peace of mind dito sa segment na Yes. to. Yes, Pastor. Anong hatid mo sa amin ngayong Tuesday? Hindi ko nga alam kung huhupa dahil ako hindi pa humuhupa. Hindi, joke lang. Hina-high Okay. blood ka rin kahapon? Kahapon habang nanonood. Anyway, ang daming ganap po kagabi sa bansa natin. Minsan, hindi mo na siya masisi pag nakakapagkwentuhan ka sa mga Pinoy na nasa abroad and recently galing nga lang tayo, hindi mo rin minsan maisip o masisi kung bakit pinili nila mas manirahan na lang doon sa bansa na yun. Pero alam niyo po, bilang pastor, minsan tayo rin, kinakalampag din yung ating pananampalataya. Kung, Lord, nakikinig ka ba sa bansa namin, sa mga dasal namin? Pero alam nyo, may isang salmo na nakita ko kahapon na sinulat ng mga panahong may national instability, may mga threat of wars, at merong chaos and fear among the people. So parang sabi ko, mukhang nangyayari din ngayon to. Mahigit 2,000 taon na tong salmo na to, and yet parang it's very relatable. In fact, dun sa psalm na yon, sinabi, the mountain is shaking, the waters roaring, the kingdom falling, and yet in the middle nung chaos na yon, yung writer, si David, sabi niya, God is our refuge and strength, and ever-present help in times of trouble. Yan po yung verse natin ngayon sa Salmo 46, versikulo 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. So pagka po tinignan natin yung sitwasyon na to, Lord, you are our ever-present help, sabi rito. Kaya pag tinanong natin, Lord, nasan ka sa gitna ng gulo? Okay, ang sabi dito, nandyan lang ako. At ako ang inyong kanlungan, ako ang inyong sandalan. Hindi po siya nawawala pag may giyera, okay? Hindi po siya nagdi-disappear pagka may giyera. Nandiyan po siya at nananatiling nakasubaybay sa mga ganap na siya naman din na may control. Hindi siya nawawala. Sabi nito, He is present in our trouble. Hindi po yung after the trouble. Hindi yung, ay salamat, may peace na, nandito na si Lord. Hindi. Kahit po may mga problema. Alam niyo po kung ba tayo nagkaka-anxiety? Minsan ang anxiety lumalaki kapag pasa natin lahat. Yung tomorrow's problem, everyone's expectation, mga bagay na beyond our control. We try to carry what only God can carry. Kaya po ang application ko lang, number 1, pray before you panic. Hindi ko pinopromote mag-panic, pero minsan yun ang una nating default, mag-panic. Bago tayo mag-overthink, mag-panic, ba't gano'n, napalitan liderato, magdasal po tayo, okay, para sa ating bansa. Pangalawa, slow down and breathe. Ito para sa akin to na may kondisyon sa puso. Hindi lahat kailangan ayusin natin. May mga bagay talaga o maraming bagay na beyond our control. And sometimes the most spiritual thing you can do is to just pause and let God do His part. And lastly, yun yung part ko, yung part ni God, trust God one day at a time. Hindi mo kailangan ng grace for next year, grace for today muna. So, kung sino man po nakaupo sa Senado, sino nakaupo sa Malacanang, ano nangyari sa Hague, ano nangyari kung saan lokasyon, ang mga tanong natin, wala naman tayong control dyan. May mga bagay po ba na kaya nating kontrolin? Ngayon, sa Pinoy, tayo magdasal para sa ating bansa. Kung meron kang kakayanan sa iyong kapasidad, gawin mo yung tama. Okay? Pero do not panic, do not run, first, run to God and pray. Tandaan po natin, ang Diyos pa rin na may final say. Yung akala natin minsan, nagwawagi kasamaan na. Hindi, kasama lahat siya sa plano ng Diyos. And for the meantime, let's keep on praying na ma-witness natin sa ating mga mata ang fulfillment ng plano ni Lord para sa ating bansa. Salmo 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y lagi nakandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Panginoon, salamat po. Dahil alam namin, Lord, minsan nakakadismaya, Lord, nakakarindi, nakakaumay, ang mga ganap sa aming bansa. Parang paulit-ulit, iba-ibang personalidad lang. Pero Lord, throughout history,
pinapakita mo sa Biblia na ikaw lagi ang in control. Sabi mo, you install kings, you deposes kings. So ikaw, Panginoon, ang in charge sa affair ng mundo. May mga ginagamit kang mga tao, masama man o mabuti, para ma-accomplish ang iyong kaluguran. Si King Nebuchadnezzar na isang masamang hari ay ginamit mo, sabi mo, my servant, upang ma-accomplish ang iyong plano. So Lord, alam namin may mga plano ka sa bansa namin. At kami patuloy na asa, patuloy na mangingibabaw yung peace, dahil alam namin ikaw ang in control ng lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Siya nawa, O Lord. Alagaan niyo po lagi si Brad at lahat na nakikinig sa aming programa, lalo na ang mga nag-aabang sa segment na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen indeed, Brad Jeff. Siya nawa. Alright. Ano na, Ted? Ikaw na bahala, tapos na yung segment ng spiritual. I leave it to you and Cha. Oo, siya nawa. Yan po ang ating panalangin dito po sa dasal po ni Brad Jeff sa nangyayari po. Anyway, sige. So Brad, bukas ay Miyerkules na, bisperas na po ng Huwebes. Alam po naman natin, sabi ko nga kanina, lahat naman tayo, mga kapatid, ay nakafocus din sa ating kanya-kanyang misyon para po sa ating mga trabaho. Alright, we keep on working. Yes. And we keep focus po sa ating mission. Okay, Brad, see you again tomorrow. Yes, yun din ang sabi sa akin ng kaibigan ko. Gawin mo lang maging faithful ka lang sa calling mo. I'm sure lahat tayo, in everything we do it all for the glory of God. Kaya Ted and Cha, kagabi nasa dasal ko kayo. Dahil alam ko marami kayo i-interviewin. Kailangan mabigyan linaw ang ating mga kaguluhan bilang mamamayang Pilipino. Ito po yung Daily Brad. Patuloy tayo magdasal. Your daily dose of inspiration. Thank you, and serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.